Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ginawa, dapat lang ba dapat masibak ka sa serbisyo dahil hindi mo ginawa yung tama? Ano na lang po sir, talaga titistigo na lang po ako sa Pamilya Ruiz po kung yun po ang nararapat kasi po nga marami sigo laban sa mga Ruiz. Natakot eh. At para mading mga Ruiz. Opo, kasi po yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang po palagutan niya si Nanay LV. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Ito ang itsura ni Aling LV 6 years ago at ito na si Aling LV ngayon dahil sa pang-aabuso ng hayop na amo ni Aling LV, pudpod ang mga ngipin at Dapat kinukulong habang buhay yung mga ganyang klaseng tao mga kaibigan. Kaya binibitay. Hindi na pang makatao yung mga ginagawa nila sa kasambahay nila eh. Ginagawa nilang hayop. Grabe. Hindi na makakita. Dahil sa galit ni Senator Raffy Tulfo, gusto na kaagad ng senador na kasuhan na at hindi na nagpapaligoy-ligoy pa at tinanong ang abogado na dumalo sa Senate hearing na pwede na bang kasuhan ng negligence of duty para himas-rehas na si Kapitan at mabulok sa kulungan. Pasimple naman na sumagot si Kapitan. Dahil sa investigasyon sa Senado, ang tingin niya ay baka madamay siya sa kaso ng amo ni Aling LV. Abay bigla itong kumambyo. Ayon pa ni Kapitan, na willing siyang Wala na kahit kunyan mga kaibigan, kahit bumaliktad na siya, madadawit at madawit siya rin. At may share na rin yung pangalan ni Kapitan dyan. Sirang-sira na. Kung tatakbo man na sa eleksyon yan, malamang sa malamang, di na manalo yan. Mistigo laban sa mga Ruiz, palusot pa niya. Marami nga daw nagreklamo laban sa mga Ruiz na mga kasambahay, na minaltrato din ng mag-asawang Ruiz, pati na din ng mga netizens ay hindi na rin nakapagpigil pa at kinundi na ang ginawang kahayupan ng amo ni Aling LV at sa Kapitan. Kaya nang lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Huwag patawarin ang Kapitan na yan, idol. Kahit bumaliktad pa siya, alam niya may laglag siya. Diyan at mapanglait na tao yan. Magandang umaga po. Sobrang kulo ng dugo ko sa amo ni Aling LV. Hindi makatawa ang mga ginagawa nila sa katulong nila. Hindi na nga po pinapasahod, pinagmalupitan pa. Bumalik sa damdamin ko po ang hinanakit sa mga among walang mga pusong mga amo. Naging biktima na rin po ako noon po sa tagal ng panahon. Hanggang ngayon po ramdam ko pa po ang sakit sa ginagawa nila. Dahil po napakaraming naisakripisyo ko sa buhay. Dahil sa walang mga pusong mga amo. Dapat po may sapat na kaparusahan ang mga amo na walang puso sa mga tauhan. Dapat lang makulong sila ng habang buhay, hindi makatao ang ginagawa nila. Parang ginawa nilang hayop yung tao, pero sila napakahayop nila. Ang masakit pa rin mga kaibigan, may edad na yung kasambahay nila, tapos binubugbog pa nila. Grabe naman yun. End quote. Pero bago ang lahat mga ka-updates. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat News Update, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka pa sa mga bago at napapanahong balita na i-upload namin. Ano yung testimonyang ibibigay mo laban sa mga Ruiz? Dahil po doon po sa mga lumabas na mga katulong niya na ngayon lang po nagsusumbong, doon po lang namin nalaman na talagang ganun po ang ginagawa niya. Bakit mga? Ano ibig sabihin ng mga? Marami pa? Pasensya na mga kaibigan, may mga kaibigan maingay. Nabali po natin. Matagal na kasi ito eh. Marami po kasing lumabas na mga
naging kasambahay niya na ganun po ang ginagawa niya talaga kay Nanay LV. So ibig sabihin doon sa testimonya mo laban sa mga Ruiz ay itong mga Ruiz ay talagang nagmamaltrato ng mga kasambahay. Doon po sa mga huling lumabas po ng mga... Huwag na gano'n, yes or no lang, di ba? Opo. Okay. At meron ka mga ebidensya para magpapatunay, siyempre magtitestimonya ka, di ba? Magtitisigo ka, dapat may mga ebidensya ka, lalo ka barangay chairman ka at may mga blatter kayo. So gagamitin mo yung mga blatter mo para patunay na talaga itong mga Ruiz ay nagmamaltrato ng mga kasambahay, tama? Yun po, Mr. Senator, yun po mga lumabas na tao ngayon na handa po silang magpatunay na ganun po ang ginagawa nila kay Ate LV. Marami pa po kasi nagsasalita ngayon na ngayon lang po lumabas nung... So naniniwala ka na itong mga Ruiz ay talaga nagmamaltrato ng mga kasambahay at si Ma'am LV ay matagal na minamaltrato nitong amo. So willing ka mag-testify dyan. Naniniwala na ako, sir, kasi nga po marami na po nagsumbong ngayon sa amin na ganun po ang ginagawa nila. So marami na, pero nung una hindi ka naniniwala, nung si Ma'am LV lang nagsumbong, hindi ka pa naniniwala hanggat may dumating pa mga iba. Hindi naman, sir, kasi nga po hindi ko naman po talaga totoong kilala si Nanay LV. Kasi po nga, ang alam ko po, yung siya po ay taong grasa na dumating po sa amin. Kaya po ang unang kong hakbang nga po ay pinalilinis ko po. Alam mo, kaya ka na high blood si sa'yo si Senator Padilla. Okay, babakapang ko yung tanong niya. Di ba, pag pupunta sa barangay, yung mga tao, binibigyan ng pagkakataon na usapin at alamin yung sasabihin ng both sides. So pumunta doon si Ma'am LB, nagreklamo, sabi mo hindi, nagtahimik lang. Pumunta doon yung amo para sunduin siya. Okay, hindi mo ba kinuha ng statement yung dalawa at sabi nga ni Senator Tolentino para i-blatter yung kung anong pinagsasabi ng dalawa? Yun po siguro, doon po ako nagkulang ay talagang tinatanggap ko po. Pero po hindi ko po... So ibig sabihin, hindi mo ginagawa mo? Hindi ko po para hindi tulungan si Nanay LV. Hindi nga, yun nga sinasabi ni Senator Revilla, ni Senator Padilla, na dapat, yun naman talagang protocol, mag-usap yung dalawa, di ba? Pinag-usap mo, at habang nag-uusap, merong nag-jot down sa inyo para alamin o nire-record yung sinasabi ng both sides. So hindi mo din ginawa. So therefore, hindi mo ginawa. Dapat lang ba, dapat masibak ka sa serbisyo dahil hindi mo ginawa yung tama? Ano na lang po, sir, talaga titistigo na lang po ako sa pamilya Ruiz po kung yun po ang nararapat kasi po nga marami Siguro laban sa Marwis. At para matin Marwis. Natatawa na lang ako mga kaibigan sa sinasabi ng kapitan, ano. Siguro dala lang siguro ng takot nito or sa kahihiyan niya na lang siguro, ano. Kasi wala eh. Kahit anong gawin ni kapitan dito, sirang-sira na siya mga kaibigan. Opo, kasi po yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang po panagutan niya si Nanay LV. Pero nagugas kamay ka, nagpupunsyo pilato ka, yun sa'yo muna. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, nagsumbong 2021, hindi na sana dagdagan yung kanyang pagkabulag kasi at that time nakakita pa raw siya ng konti. Ngayon totally wala na dahil nga sa pagiging pabaya mo. Kasi if you did your job, nasalba mo pa sana itong si Nanay at sana nakakulong na ngayon yung mga Ruiz. Kasi pasok pa sinatawag na reglementary period, yung palaging ginagamit ng mga polis, katatapos na siguro pananakit sa kanya, kaya siya lumayas, right there and then, pinamedical mo at nakita sa medical certificate na bago na siya sinaktan, madampot na agad, madala sa piskalya, para ma-inquest yung mga Ruiz. Nay, Ma'am LV, nung kayo po tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Opo. Okay, so araw-araw po kayo napunta sa barangay kung matatandaan nyo? Hindi ko napunta, basta po yung date lang pong Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo, anong klaseng pamubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po, tugod-tug na nila ako sa CR. O, kita mo, Chairman, kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga Ruiz. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na reglementary period ng mga taga-PNP. O, pina-inquest mo na agad, base sa sumbong niya, pinamedical mo siya, alam mo may protocol, di ba? Pamedical mo siya, kasama yung mga polis, kasama pa siguro CHR, and then after mapamedical, lumitaw na talagang kabubugbog lang sa kanya, pina-inquest mo na ninyo ng PNP. O, hindi mo ginawa yun. Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pananakit yung si Ruiz. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit yung election, ang kapal naman ng mukha mo, pare, at chairman. Huwag ka na tumakbo. Kasi hindi ka dapat maging chairman, honest, hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng serbisyo na binibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga talo, hindi. Hindi talaga. Kung ako, bagay sa'yo, sanggano. Tapos tatawagin mo taong grasa, itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. Yung sinabi mo, parang taong grasa galing sa malaking bibig mo kanina eh. Oh, pupunta doon, lahat pala pupunta sa barangay na kawa-awa ang sitwasyon, tatawagin mo taong grasa. You did it. Tinawag siyang taong grasa, marumi, sabi mo parang taong grasa. Galing sa'yo yan, hindi din galing sa amin yan. So ganun pala, pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Anti-poor ka eh. Mapandaid kang tao ka. Ito pa yan. Hindi naman po. Diba? Tinawag mong taong grasa kanina. Akala mo taong grasa kasi marumi. Hindi nga po, yun nga po. Tapos sabi, pinalinis mo. Hindi ka gumagamit ng masalitang taong grasa, Mr. Chairman. Dapat tatuhin mo lahat ng mga tao pupunta sa inyo ng maayos kasi yun yung trabaho mo, sinisweldohan ka para dyan. Lahat magreklamo, tatuhin mo ng maayos, pinagamot mo, binigisang paggamot mo, tawag ka CHR, tawag ka DSWD, tawag ka sa PNP. Yun naman talagang protocol eh. Medical mo, hindi mo ginawa. Bakit? Kasi pabayaan ka.
Pwede ba ito kasuhan ng dereliction of duty? Para pati ito makulong? We'll be asking CHR kung ano yung mga hakbangin ginawa ng Commission on Human Rights with the indulgence of Senator Tulfo. Attorney Canapi, nakarating na po sa inyong kaalaman lahat po ito, well publicized po ito. Has there been any steps done by the Commission on Human Rights? Region 4B. We plan to conduct investigation on the case and we will monitor the case filed before the prosecutor's office, Your Honor. Tanong ni Senator Tulfo, pwede ba kayo mag-file din ng kaso? At Attorney Kaliba, ikaw na lang po kasi nakatingin siya sa'yo. Doon po sa base sa kanya mga pinagsasabi, yung mga hindi niya ginawa na dapat ginawa niya bilang isang barangay chairman, would that office para siya ay masampahan ng dereliction of duty na kaso? As a lawyer, Mr. Chair, I think that could also be a ground. Pero tinitingnan po namin kasi is the human rights violation. But as to the question, that might be a possible ground, Mr. Chair. So, who will file that case against this barangay chairman in dereliction of duty? Kami po kasi ang mandato namin is main mandate is to investigate po. Investigate. That can also be part of the recommendations after the investigation. Okay, so you will recommend that after investigation doon sa lawyer na provide para kay Ma'am Eva, pagtulungan niyo po, imbestigahan ko. We will coordinate with the lawyer of Nanay LV po. Okay. Yung abogado si Attorney Gimbol, kayo po ang legal counsel. For the record, Your Honor, the barangay chairman was also charged in the serious illegal detention I filed before the office of the city prosecutor of Bumba. Meron na. Because I honestly believe, to be honest, he acted in conspiracy and collusion. Because according to LB, he called Mr. Ruiz. Did she hear it? Did Aling LV hear it? Yes. Na tumawag si kay Ruiz? Positively, I stated in her sinumpang salaysay, the barangay chairman, after he asked help from him, called the barangay. So, ibig sabihin, hindi niya pinakawalan kaya serious illegal detention. Hinold niya. Yeah, I believe that she should be charged also for as acted in conspiracy and collusion with Ruiz. So, serious illegal detention tapos Trafficking and everything. It is up to the office of the city prosecutor to assess and appreciate whether or not the barangay chairman will be okay. Sanda pa, Ma'am LB, nung nandoon ka, pinigilan kanya na para makaalis at na para hintayin na dumating yung amo? Hindi po ako, hinintay lang po ng kapitan yung amo ko. Tinawagan niya po, sabi po niya, Sir Jerry, nandito yung sambahay mo, ngayong katulong mo. Pero Tapos sabi po nung kapitan na inong amo kong lalaki, kausap yan, sabi ng amo ko, huwag kayong maniwala dyan sa katulong ko, nagsisinungaling. pero hinold ka ba niya? Hinold ka niya, hindi ka niya pinalabas, ayaw ka niya pakawalan. Hindi niyo po, Ni Kapitan. ibinigay na po sa amo ko. Pero hindi ka niya Niya po, pagdating ng amo ko, pinasundo niya. Pero ibig sabihin, kasi papayatan daw ng serious kasi Mr. Attorney Gambol, I'm not a lawyer, kasi pag sinabing serious illegal detention, pinipigilan mo siya. Kasi baka mamaya mababaliwala yung kasong sasampa mo sa kanya, di nakangisito, nanalo pa. Mr. Senator, because there are several cases filed against the respondent. One of which is serious illegal detention. Paano naging serious illegal detention? Because LV, according to the statement of LV, she was detained from 2021 after the Ruiz her up and bring to... Dinitay sa barangay. Yeah, no, in the house of Ruiz. And she was rescued only on June 28, Sino 2023. nag-detain sa kanya sa bahay ni Ruiz? The Ruiz. The Ruiz, so hindi siya. Yes, but the So you cannot file serious illegal detention against him when in fact he's not involved doon sa pagdidetain sa kanya, kundi Ruiz. So Ruiz ang papailan ng serious illegal detention. yes, but if there is conspiracy, all the conspirators are equally guilty. Galing-galingan mo pagiging abogado, sir. Mukhang medyo... But it is baka matalo tayo dito. But it is up to You the just said na you're gonna file serious physical injury. it is up to the prosecutor, Mr. Chairman, Mr. Senator, to appreciate whether or not. So ang ibig sabihin, baka nag-conspire. Yes, because the mere fact that he called Mr. Ruiz, that Para madala doon, at pagdating doon, kinulong, Yes. at hindi siya makalabas, naging instrumento siya doon sa pag-illegally detained Detention. kay ma'am. Okay, so, as earlier mentioned, all enforcers who know that the commission of crimes will be reported to the ay mas maganda kung serious. At yun na nga mga ka-update. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.